O, game ho, mga kababayan. Umpisahan muna natin ito dito sa balitang ito, mga boss chief amo, sir. Sabi, pinapag-alerto daw po yung mga taga-Cagayan. No? Bakit daw po? Kasi yung China, mga kababayan, merong mga ginagawang exercise, pinapalibutan nila yung Taiwan ngayon. No? Dahil matagal nang sinasabi ng China, sakop namin kayo, kasama kayo sa amin. Oh. Ganyan yung sinasabi ng China, mga kababayan. Ngayon, nakakalungkot pong basahin tong balita na to, mga bossing, pero mukhang mag-uumpisa ng magkaroon ng ng digmaan po. Dahil alam ko, hindi naman po papayag, mga kababayan, ang ang Taiwan na magpasakop sila sa China, no? Ano po yung balita na ito? April 2, Cagayan alerted of China rockets debris. Kung sakali na matuloy mga bossing, kung sakali na matuloy po itong pananakop ng China sa Taiwan. Santa Ana MDRRM officers, Marion Miranda said they are urging especially the fisher folks, who are going to the sea to be always on alert. Baka nga mabagsakan ng mga debris ng mga yung mga yung mga ganyang racket ng China, mga kababayan. Nakakalungkot no? Bakit umaabot? Sobra naman kasi ang China, lahat gusto kailangan kanila na No? At ngayon po pati po yung mga reservist natin pinaghahanda din po kung sakali. Kasi malapit-lapit din po yan sa norte ng ng Pilipinas, mga kababayan. At ang focus naman nila dito yung mga kababayan natin na mga OFW na nagtatrabaho sa Taiwan na mailikas agad-agad. Sabi ni Ninits Adventure Vlog, daming alam, taga Pinas dito nga sa Taiwan, napakatahimik, sadyang mahilig. Magngangawa tayo dyan, Boss Mark. Eto daw kasi meron ako, tinignan ko din doon sa mga news, mga kababayan. Nakita ko talagang pati yung ano ba yung news na yon? Yung dati ang kanilang newscaster si Palki Sharma. Palki Sharma, kung di ako nagkakamali, ganun yung apelyido. Nandun ko nakita no? Tapos ayan nga daw. Siguro tahimik ko dyan sa Taiwan ngayon, pero mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang plano ng China dahil yung mga yan mga tusuho yan. Di ba? Tingnan nyo na lang ang ginagawa sa atin, mga kababayan. Ngayon, nag-uumpisa sila sa Pilipinas na kanila daw ang Palawan. No? Inuumpisahan nila ito doon sa pagpapakalat na yung Palawan daw po parte ng kanilang ng kanilang historya. No? Ang tagal-tagal na pong sa atin ng Palawan tama nga naman yung sinabi ko. Palki Sharma, di ba? Ang tagal-tagal na nasa atin yung Palawan Ganyan kasi nila inuumpisahan, mga bossing. Yung tipo bang, kunyari, eto, nasa historya namin yan, sakop namin ang Palawan, tapos kapag medyo kumagat na, at medyo umiingay na, unti-unti na hong kinukuha, mga kababayan. Yun nga pong 9-dash line ng China dati ano lang yan Dati wala lang, guni-guni lang talaga yan. Ngayon pinapanindigan nila na talagang merong 9-dash line. Di ho ba? Ano pa? Meron pa, Hong Kong din. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni Ninits, nagpo-focus ang Taiwan sa pagpapayaman at ito nga, isang company hiring ng 300 Pinoy. Maigi na din po yung tayo, handa tayo sa anumang mangyari dahil international news po talagang yan ang nakalagay no? Yan ang balita ho Mrs. Smile, ay hindi yan papayag Taiwan, sir. Totoo yan, no? Pero tayo, lalo na bandang norte ng ating bayan, pinaghahanda na din po. Kung sakali, anuman ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi, maigi na po yung handa. Di ba? Although Taiwan versus China,
Ayan, tayo ay malapit diyan, ano man ang mangyari, yung mga debris po niyang mga yan, kung saan po, hindi mo naman alam kung saan babagsak yan, kung sakaling matuloy eh. Di ho ba? Maigi na, uulitin ho natin, maigi na po yung um, nakapokus tayo at alam natin, no? At makaiiwas tayo. Wala naman po sigurong masama. Sabi ni Ma'am Belinda, Rogelio, natatawa tuloy ako sa iyo pero totoo ang sinasabi mo at may sense. Dapat mag-isip at maganda ang mga Pinoy. Dahil sa tusong China, dapat magkaisa at magtulungan para sa isang malakas na bansa. Oo, correct ko yan. Ewan ko kung ano na nasa utak ng China, mga bossing. No? Lahat na lang gusto angkinin. Lahat na lang sa kanila ho, mga kababayan. Pati yung nananahimik natin na Palawan, kanila na din daw. Siyempre hindi naman ho tayo papayag diyan, no? Ang Pilipinas. Ewan ko na lang kung yung mga DDS pati po yung mga DDS pumayag na ibigay po pati Palawan, no? Kasi doon sa West Philippine Sea, yung mga kumag, mga bossing, isinusuko na sa China eh. No, kayo na lang bahalang lumaban diyan, Mark Ramos. Total ano naman kayo? Matatapang naman kayo. Yung mga DDS ganun na yung sinasabi. Ewan ko kung ito yung narinig nila yung balita about sa Palawan. No? Kung yun din ang sasabihin nila, wag naman sana. 'Di ba? Dahil sayang naman po yung pinaghirapan ng ating mga bayani kung hahayaan lang po nila yan. Biruin mo, hindi inisip ng ating mga kabayanihan ng ating mga bayani na ibuwis ang kanilang buhay para lang hindi masakop ni katiting na piraso ng Pilipinas. Tapos eto tayo ngayon. Tayo po ngayon yung nasa kapanahunan na halos parehas hunong kanila. Tapos sasabihin ng mga DDS, kayo bahala dyan, total matatapang naman kayo eh. Diba? Tapos meron pa tayong maririnig doon sa mga kandidato nila. There is no such as West Philippines. Ay, nako po. Mapapaano ka na lang talaga doon sa mga ano nila eh. Yung mga kakampi nila mga kandidato nila eh. Ay, nako po. Sabay susundutan pa nung Lopez. Ano sasabihin? Tayo din po nagwa-water cannon. Wala na. Sariling mga kababayan natin inilalaglag ang Pilipinas, mga bossing. Ulitin ko pinag-iingat, lalo na po yung mga nasa bandang norte o Cagayan, alerted of China rockets debris kung sakaling matuloy. Okay, wala pong mawawala kung mag-iingat tayo. No? Wala pong mawawala sa atin kung susundin natin kahit papaano, mga kababayan. Kung hindi mangyari, di balik sa normal na buhay. Kung nangyari, at least nakaligtas sa kung anumang sakuna.